po sa inyo mga ka-senior. Maraming salamat at pinili nyo ngayong araw na makasama ang inyong lingkod, Manong Joe Zaldariaga, para sa isang makabuluhang diskusyon dito uli sa Senior R. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang seryosong banta na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang mga scam na ngayon ay high-tech na dahil ginagamitan na ito ng makabagong teknolohiya na tinatawag na AI o Artificial Intelligence. Isang survey na ginawa ng International Data Corporation na kinomisyon ng kumpanyang Fortinet ang nagpapatunay na lumalala ang pangyayaring ito dito sa Pilipinas. Bukod sa mga panloloko sa pamamagitan ng text, email o tawag, mayroon ng mga bagong paraan ng pagpapanggap na ginagamitan ng deepfake impersonation. Mayroon ding automated malware na nagpapabilis ng pagkalat ng isang masamang software na pwedeng makahack ng maraming device. Ang senior citizens tulad natin, madalas ang iisipin, ay, di ko naiintindihin yan, ang mga bata na ang bahala dyan. Pero ang problema, madalas na tinatarget ay tayo. Tayong mga seniors ang binibiktima ng panloloko o mga scams na ito. Ang madalas na dahilan, hindi agad natin nakikilala kung tunay ba o peke ang nakikitang online. Kaya mga ka-senior, panahon na para tayo maging mapanuri. Huwag magpadalos-dalos. Bago mag-click o mag-share, think muna. Makakasama natin ang isa sa mga nangunguna sa digital literacy advocacy na ito ang tagapagsalita ng Think Muna, isang veteran telco at media industry leader, ang aking kaibigan, The Mon Isberto. Kuya Mon, maraming salamat po sa inyong oras. Para sa ating mga ka-senior, simple lang naman ang una kong tanong. Ano pa ang ibig sabihin ng AI o Artificial Intelligence? Ako, bigat na tanong. Simple lang. Yung AI, ano yan software system, no? Computers, no? Pero itong software system ito, mabigat dahil napaka-intelligent niya. Para siyang tao. O mas matalino pa sa taong Pwede, yung nga nakakatakot. Pero yung sabihin, halimbawa, kung tanangin mo yung isang AI platform katulad ng ChatGPT o Microsoft Copilot, sino ba ito si Joe Zaldariaga? Naku, Diyos ko, ang haba-habang kwento niya. At lahat ng story mo, ikikwento niya. Sa dami ng AI tools ngayon, mukhang nagagamit na rin ng scammers ang teknolohiya na ito para manlin lang o makapagloko ng tao. Well, yun nga ang problema, no? Kasi ang AI ay katulad ng anumang kagamitan na na-imbento ng tao. Pwedeng gamitin sa mabuti at pwede rin sa masama. So, ngayon, ang nangyayari, marami may kalokohan sa isip na gumagamit ng AI. So, yun ang problema. Nagkakaroon tayo ng mga cases. Paraming cases ng fake video. Halimbawa, ako, yung mukha ko, gagamitin para sabihin kung ano-ano. Pwede nang gawin yun. Alam mo, Kuya Mo, nangyari sa akin yan, mga ka-senior. Ini-endorse ko daw yung isang energy-saving device. So I had to go and talk to our media friends and say, hindi po ako yun. Dahil yun nga, ginamit at sinabi, ini-endorse ko daw. Lingid sa kaalaman ng marami. Actually, meron akong video na sinasabi ko, huwag kayong maniniwala dyan. So, baliktad yung ginawa nitong mga scammers na to. Binaliktad nila. Pero boses ko, Kuya Mon, at ako mismo yung nandoon. So, medyo tulad nga sinabi mo, ganun katindi ang AI. Ang problema ngayon, Joe, is that it's become so intelligent na all they need is a few seconds of your voice and a few seconds of your video. Pwede nang gamitin yun para gumawa ng fake video. Ano-ano pa, Kuya Mon, yung mga red flags na dapat bantayan ng mga co-seniors natin para malaman kung ang isang content, email o message ay peke o gawa sa AI? Okay, in the old days, John, pwede pang halimbawa makikita mo yun sa mga fake videos. Minsan hindi nagtutugma yung kilos ng bibig doon sa salita. Minsan meron mga technical glitches doon sa video, no? Nagwe-waver.
Pero unfortunately, the technology is getting so good na pakunti na lang yung mga ganong klaseng aberya. Kaya ang personally, ang ina-advise ko na lang sa mga kaibigan ko, alam mo, minsan yung technical, minsan hindi mo na magagamit yun, no? Dapat tignan mo kung ano yung estilo ng video, halimbawa, na ginagamit o ng audio, no? Halimbawa, usually, ang ano niyan, isang red flag, ha? Halimbawa, nakakita ka ng video tungkol sa isang tao. Very sensational yung balita. Meron siyang sinasabi na, nakakagulat. Hindi mo inaasahan na sasabihin ng tao yung sinasabi niya. Pag gano'n na nakikita nyo, kasi usually yun ang red flag eh. The fake video is almost always very sensational. No? There's a very sensational claim or yung sinasabi ng tao ay very unexpected. So, yan ang isang maliwanag na red flag. Personal information. No? Birthday, address, lalo na yung kung meron kang bangko, etc., yung account information mo. Pag tinanong ka ganun, siguradong ako, 100% fake yun. Kasi if you listen to the official statements of the banks, for example, sinasabi na nila, they will never ask for your personal information online. Ano yung think ka muna at paano ito makakatulong sa mga seniors tulad natin na gustong matutong maging ligtas online? Okay. Yung think ka muna isang tinatawag namin media information literacy advocacy. No? Nagsama-sama po ang mga iba't ibang kumpanya na Media Quest Group, PLDT Smart, at saka kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ito ay mga media companies at saka telco companies. No? Ang gusto namin i-promote is yung ang tinatawag namin media information literacy. Sa madaling salita, mag-isip mo na bago kumilos. Okay? Kumbaga, yun, mga ka-senior, mag-isip muna bago kumilos. Kaya nga think ka muna eh. Yun ang pangalan ng Bakit? Kasi to make a long story short, Joe, yung pag-iisip bago kumilos, yun ang tinatawag namin the beginning of wisdom. Na beginning of wisdom that is very important and very critical. Kung hindi tayo maghihinay-hinay at mag-iisip muna bago maniwala at worse, kumilos. No? Pipindot ka ng botones o magkiklik ka ng link. No, so that is the key message that we are trying to ikalat sa ating mga kababayan na dapat mag-develop tayo ng habit na dapat huwag tayong magpadala. Dapat maghinay-hinay. Kuya Mon, may debate ngayon, ito bang AI kaaway o kaibigan? I remember naging topic ko ito dun sa International Association of Business Communicators Asia Pacific membership meeting at sabi ko nga, this can go either way. That's true. Kailangan ma-decipher mo, hindi dahil ang AI ay nandadyan as a tool, lahat na lang ng gine-generate through AI, paniniwalaan natin. Sabi ko, medyo mahirap yan. So, para sa'yo, ano ba ang tamang paraan ng paggamit ng AI? Paano natin madidistinguish kung yung nilalabas na AI ay totoo at yung nilalabas na AI ay bogus? Alam mo, napakahirap yan, Joe, because like I said earlier, the technology is getting better and better. Pero pag ganyan na ang sitwasyon, dapat huwag natin kalimutan na AI is basically a tool. Okay? Unfortunately, the truth is, a tool can be good or bad depending on how you use it. And it's people who decide. Not the AI. It's people who decide how to use it. So, anong ibig sabihin? Asahan na natin, unfortunately, na mayroong mga tao diyang gagamit ng AI para sa masama. So, dapat, katulad ng pinag-usapan natin kanina, dapat matuto tayo kung paano gamitin yung ating critical thinking para maiwasan yung mga panloloko. Nasa tao pa rin, Nasa tao pa rin. At the end of the day, babagsak sa iyo yun, mga kapatid, mga ka-seniors. Okay? On the other hand, sige, that's one side. The other side naman is, pwede mo naman gamitin ang AI para makatulong sa tao. Marami kang pwedeng gawin. From everything from healthcare to education.
dapat pag-aralan naman natin yon. There are ways to, ako, for example, personally, nagre-research ako ngayon. Ginagamit ko yung AI. I use different AI tools. Pero, sorry baby boomer ako Pareho tayo. Ibig ko sabihin, meron pa akong old analog habits. And one of my old analog habits is I double check. Cross-check. Yes. Tama. So, sige, hindi sapat yung, sige, nakita mo na sa AI. Dapat meron kang back up. Chine-check mo, tama. Okay. Kung okay lang, di tuloy. Pero kung makita mo, ay parang, tawagan nila, nagha-hallucinate si AI. Kasi nangyari yun. Ang AI naman talaga, hindi naman 100% yan Sometimes it will really give you a stupid answer. No? So, you won't know that if you don't check. Yes. So, ang habit talaga ng mga baby boomer, I always double check. Double check. Double check. Huwag kang mag-umasa na lumabas yun, tapos na. Wag ano. O mga ka-senior mag-double check. Alam mo ninyo sa generation namin, ang inabot namin index cards. Kaya from the index cards, hahanapin pa po namin yung libro. But now that AI and the information is so easily accessible, it is still very important to double check, sabi nga ni Kuya Mon. Ano po yung mensahe ninyo para sa ating mga senior citizens at ating mga kapatid pagdating sa pagiging ligtas, alerto at mapanuri sa digital world? Alam mo, mga kapatid, mga ka-senior, alam mo, minsan kasi marami sa ating mga ka-senior ay nai-intimidate sa technology. Parang, hindi ko kaya yan. No? Ako, ang suggestion ko, kung meron kayong mga gustong gawin na hihirapan kayo dahil hindi nyo naintindihan, kausapin nyo yung mga apo nyo. Kalain nyo, paano ba gawin ito? Paano bubuksan itong window na ito? Yung ganyan-ganyan. Kasi, ako sigurado ko, mas marami siyang alam kaysa sa'yo. Pero importante kasi na ikaw, kahit na senior ka na, kasi magagamit mo yung digital technologies makakatulong yan sa iyo. Ang importante, malaman natin kung paano gamitin. At paano gamitin ng tama at paano gamitin ng ligtas. Napakaganda nung binitawan na yun ni Kuya Mon. Kailangan talaga natin unang-una maging careful, maging mapanuri, wag basta maniniwala, at ang tumatak sa akin, Kuya Mon, double check. Dahil hindi natin alam kung yung nilalabas na info care of artificial intelligence ay tama o mali. Kaya mas maganda, double check natin, wala naman masama doon. Maraming salamat, Kuya Mon, sa iyong panahon at napakahalagang paalala. Talagang dapat think ka muna bago mag-click, mag-share o magtiwala sa kung anumang mensaheng natatanggap natin online. Mga ka-senior, tandaan natin, ang technology ay makakatulong kung marunong tayong gumamit nito. Pero kapag naging pabaya tayo, maaari rin tayong maloko at mapahamak. Kaya mula ngayon, bago magpaniwala sa kung ano-anong nakikita o natatanggap nyo sa internet, sabi nga ni Kuya Mon, think ka muna. Hanggang sa susunod na episode ng Senior Hour, ako po si Manong Joe, ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat.